Hello, good morning po sa inyong lahat. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong warrant of arrest ng ICC daw kay dating Pangulong Duterte. Alam niyo, sa mga nakalipas na oras, no, mahigit siguro more than 24 hours, wala ho tayong narinig na confirmation. Puro allegedly, pero mapapansin nyo rin, maging ang palasyo ng Malacanang, may pagka-conflicting Kay J. Ruiz, ang sinasabi niya ay confirmatory ang dating na ang Malacanang ay nakahanda for any eventualities. Tapos merong video tayo na napanood na hindi lang malinaw kung it's a verified video na nangyari itong may mga kapulisan na may mga dalang mga shield, marami. So, doon sa Davao City. Alam ko na ipalabas itong video na to sa kay Glenn's vlog. Now, assuming na totoo yun, kasi meron ding mga balita na sinasabi na merong 7,000 na kapulisan na i-deploy para umaresto kay Duterte sa oras ng pagbabalik niya dito sa Pilipinas. Then, kina Attorney Claire, PCO, pati yung ibang mga media, yung mga nai-interview rin nila, puro allegedly, puro hindi sigurado, 'di ba? Puro we heard, mga ganon. Walang talagang kasiguraduhan. Pero gusto ko lang ding ipaalala dalawang bagay sa ICC mismo. Sabi ni si Attorney Conti ng ICC, siya ang ICC assistant dito sa atin. At dapat siya yung mas reliable person pagdating dyan. Ang ginagawa ng ICC kapag naglalabas ng warrant of arrest, ito ho ay confidential. So, hindi kalat, hindi dinadivulge kasi nga naman, common sense, maaalarma yung tao, makakapagtago, di ba? Yun ang iniiwasan para wala ng hide and seek. Kaya lang, in the past few hours, wala isang araw, ang napansin ko, masyadong yung mga vloggers talagang natunugan, gawa rin naman ng isang publication yung politiko. No? Wala naman silang confirmation, pero sinasabi agad nila na tumakas si Duterte, natunugan ba yung inisyu ng ICC na warrant of arrest. Di ba? So nabulabog patuloy. And then here comes the Department of Justice. Sabi, they're preparing for the legal briefer kay PBBM for his legal options. Di ba ang gulo? Dapat nga, dapat kasi talaga kontrolado ng gobyerno yung mga pagbabalita, lalo pag mga ganyang sensitibong mga bagay. Di ba? Kasi possible ito kung totoo yun. Another high and sick case na naman, katulad rito kay Tives. Hanggang ngayon, hindi pa rin naibabalik sa Pilipinas, di ba? And then he was actually seeking for asylum sa ibang mga bansa. At last na balita nandun sa Timor-Leste. Now, going back to the former president, kahapon nandun sila sa Hong Kong. Alam na rin niya, sabi nga niya na he heard na sabi niya, na balitaan niya. Hindi niya kino-confirm na meron. Sabi niya, nabalitaan niya na meron daw inisyong warrant of arrest ng ICC laban sa kanya, pero ginawa naman daw niya yung mga bagay na yun laban na para magkaroon daw ng katahimikan ng buhay ng mga Pilipino at haharapin daw niya yon. Diba? Nagbiro pa nga siya na mag-ambaga naman daw mga Pilipino ng mga OFWs ng tigpa $5 pampatayo ng kanyang bantayog sa tabi ni Jose Rizal. Whatever. Diba? Now, ngayong umaga, bago ako nag-content, naghanap talaga ako ng balita. Ano ba? Meron ba talaga na nag-confirm? Meron na ba talaga? Wala. And then, maging si Attorney Conti, sabi niya, pati rin pala tayo, makikiramdam din, makikibalita lang din naman pala. Diba? Isa pang bagay, merong website, ang ICC, na kung saan ipinopost nila doon yung mga tao na subject ng warrant of arrest na kanilang na-issue. At wala pa rin ho ang pangalan ni dating Pangulong Duterte doon, according to Attorney Conti. She just checked bago yung kahapon yun, yung interview sa kanya. Diba? So, natapos na yung event doon sa Hong Kong, kung saan mag-ama ang nandun, si Sara, si dating Pangulong Duterte, dumalo doon sa isang event. Hindi nga tayo nagkamali nung kinontent natin ito. Yung purpose ng pagpunta ay for that event.
nasabing pasalamat. Kasi February, meron nang nag-post niyan na papunta nga si dating Pangulong Duterte sa Hong Kong. Ang kapansin-pansin dito naman, bakit kasama yung mga retired, di ba? Police, na mga opisyales, tapos merong yung dati si Medjal Dea, di ba? Tapos walang kasamang mga kandidato maliban kay Bongo. Oh, di ba? So, yung dami ng yung sabi nating entourage ni dating Pangulong Duterte na kasamang pumunta, asawa niya, di ba? Pati anak nila. Si Hanilet, tsaka si anak niya, si Kitty, kasama nila. So, makikipag-negotiate sila sa China, sa Hong Kong for possible longer stay, and then kung sakaling may ilabas na nga na warrant of arrest ay ang ICC, itong kampo ni Duterte, magre-request sila ng asylum sa Chinese government, di ba? So, ang magagawa lang natin dito talaga, basa-basahin lang natin yung mga actions nila. Lalo na rito, on the side of the government, sinasabi rin nila, prepared ang government, di ba? Nasabi nito ni Jay Ruiz, yung PCO secretary, the government is prepared for any eventualities, di ba? Kaya lang para sa akin, yamang nagkaroon na rin nagkaroon na ng leak ng mga ganitong balita, whether it is purely speculation, di ba? Dapat someone from the government, yung reliable, di ba? Let's say it must come from the PCO, no, or from the president, or from the executive secretary. Dapat sa kanila lang manggaling, no? Meron ba talagang warrant of arrest? Kasi hindi pwedeng hindi malaman yan ng ating presidente. Kasi kapag nag-issue ang ICC ng warrant of arrest laban kay Duterte, ipapadala ito magre-request sila ng red notice sa Interpol. And then ang Interpol, kukontakin po tayo, ang ating gobyerno. Kasi ang counterpart nila rito, ang pinaka-Interpol natin, magpapalitan nyo lang sila, ay ang ating Philippine National Police. So napakalaki ng gagampanan na papel dito ng PNP. And then tapos may again, balikan natin yung video, merong deployment doon sa Davao City Airport ng mga kapulisan na merong mga shields. Di ba? So, ang they were expecting for possible riot. Di ba? Ganon. Kaya nga, ngayong umaga, walang nagkukumpirma kung ano talaga. So, abang ho tayo. No? Abang-abang tayo rito. But so far, sinabi ni Duterte yan kahapon sa Hong Kong, na nabalitaan nga niya na merong warrant of arrest daw laban sa kanya. And then, ang katawiran niya, ginawa lang naman daw niya yon para magkaroon ng kahit pa paanong kapayapaan ng buhay ng mga Pilipino, di ba? Naalala ko rin, hinamon niya yung ICC dati. Sabi niya, ang bagal-bagal ninyo, dapat bilisan niyo na, matagal na yan. Baka mamatay na ako, hindi niyo na ako maimbestigahan. Di ba? Yun eh. Okay, so far, abangan lang po natin kung ano talaga yung magiging development nito. No? Kung meron, at dapat ikumpirma na ng gobyerno yan. Total, nasa labas na si Duterte. Nag-leak na yung information kung positive, kung negative naman, linawin na rin ng gobyerno kung negative talaga, kung wala namang warrant of arrest na ini-issue pa ang ICC. Diba? Again, darating at darating rin man po talaga tayo dyan sa issuance na yan ng warrant of arrest kay Duterte. Kasi nga naman, 2018 pa lang naman meron nang naisampang kaso laban sa kanya sa ICC, yung Crimes Against Humanity. Isinampa ni na Trillanes na ito ay bunsod ng EGK, tsaka yung sa war on drugs niya. Kaya nga ito yung nagbunsod na ikalas ni Duterte ang Pilipinas mula sa membership nito yan sa Rome Statute. Okay? Siguro magandang tanong dito, kamusta? Anong magiging epekto naman ito sa darating na halalan? 'Di ba? Sa botohan. 'Yun, pagka siya'y na-aresto. So, sundan niyo yung susunod nating vlog dito.